Anong kahulugan ng August 21 para sa iyo? Sorry, clueless. Why? Di ba linggo, is that linggo ng wika? August 21, wala akong idea. It only becomes relevant, I think, kung maiintindihan ng tao na what you enjoy now had to start somewhere. Sa bagong henerasyon ng kabataan, pangkaraniwan ang wala o kulang ang kamalayan sa nakaraan. On February 25, 1986, Corazon Cojuangco Aquino was sworn in as the 7th President of the Republic, an event that can right Air Force Base from Guam after a 7-hour flight aboard a U.S. Air Force C-141 Starlifter. The revolution that has brought me to democracy's most famous home. Mga kababayan ng bagong Pangulo ng Pilipinas, ang kanyang kagalang-galangan, Pangulong Joseph Ejercito Estrada. Would relate after Ninoy's death that no conversation, no subject, or important event ever escaped Ninoy's. 4 na pangulo at 21 taon na ang nakaraan. Hindi pa rin maliwanag kung sino ang nasa likod ng pagpaslang kay Ninoy. Sa makalayo doon sa hagdan, biglang may pumutok. Ngayon, biglang napayakap saan si Ninoy. Natumba kami pareho doon sa... Hanggang ngayon ay walang umaamin. Ang mga sundalong nasentensyahan at nakakulong ay patuloy na tumatanggi. Samantalang ang ilan sa mga opisyal na pinaniniwalaang may alam sa nangyari ay namayapa na. Wala na ang diktador. Humupa na ang galit sa puso ng mga mulat at mga pangkaraniwang mamamayan na nagising sa nangyari sa tarmac noong August 21, 1983. Pero may nananatiling hinanakit at panghihinayang. Meron ka bang nakikitang pagbabago? Unti-unti. Pero, ganun pa rin problema natin. Minsan nakakapagod, minsan nakaka-frustrate. Kaya lang, I suppose, bahagi talaga yun. The building, you mean? Ayon kay Professor Cynthia Bautista, namulat at lumakas ang loob ng mga Pilipinong lumaban sa diktadurya dahil pinatunayan ng pagkamatay ni Ninoy ang paniniil at kawalan ng kalayaan noon sa bansa. It's very difficult to sustain a spirit like that, the spirit of living for a cause beyond ourselves. The act of building our nation is a day-to-day act, and therefore you do not see the heroism in a day-to-day act. And you can get dispirited or discouraged by what is happening in your everyday surroundings. Dahil sa hirap at dami ng kailangan intindihin sa pang-araw-araw na buhay, pinanghihinaan daw ng loob at kanya-kanyang sagwan muli ang mga Pilipino. We are also a demoralized people now kasi we have not put our act together for the last 20 years. There are many heroes among us and they're doing heroic acts. The thing is we just don't know. We have to be inspired. Swerte kami na nagkaroon kami ng mga, sabihin natin, bayani na po pwede naming tingalain. No? Tingin ko yung kabataan ngayon, kailangan din nila ng rallying force. They need heroes, they need models. No? Many of the issues we were fighting for continue to be issues that they should fight for. No? Reforms in education, social justice, people's participation, protection of human rights. But they need to get a spark to get them together. You need the leaders up there also. Yeah. And pressured from below, pressured from the top. Our problem, I think, is leadership at all levels. At all levels of institutions, levels of nations. Application. At paano siya tatanggapin ng
Sa pagliligid ni Dazi, Pia at Sol bilang mga volunteer para sa Youth Alliance Philippines, isang network ng mga batang profesional at samahan na tumutulong sa kabataan, lumulutang ang kawalan ng huwaran o role model. There's so much desperation, parang lahat ng tao gusto nang umalis ng bansa. Sabi nila, parang walang role model na pwedeng talagang sabihin mo na, ito, gusto kong maging idolo to. Ngayon, pag tinanong mo kabataan ang idolo nila, gusto kong maging sex bomb dancer. Ang pagkakakilala daw kay Ninoy ng kabataan ngayon ay bilang tatay ni Chris o asawa ng dating Pangulong Cory Aquino. Hindi talaga nila kilala kung ano yung significant, crucial role ni Cory Aquino at ni Ninoy Aquino sa history. Ang high school kasi, memorize mo lang eh. Ano yung August 21, namatay si Ninoy. Pag hindi mo maalala, di mali ka lang dun sa exam. Pero it ends there. Ang pagwawalang bahala, pagsuko sa di nagbabago at umiiral na sistema ay di na maitatanggi. Hindi na masyado iniisip ang bayan or yung mismong pagboto, parang, ba't pa ako boboto? Wala namang difference kung boboto o hindi. Mananalo din naman yung kung sino yung gusto nila. Yung mga kabataan, general sentiment, oo. Tumanda na lang at ganun pa rin. Ibang kabataan na, tas hindi pa rin masyadong napapakinggan. Noon at ngayon, pareho ang daing at hinahanap ng kabataan. Good governance. Of course. Stop graft and corruption. Education, quality education. Hindi nga perfect democracy ito. Wala namang perfect democracy dito sa mundo. Pero meron na rin mga pagbabago. At nasa sa atin na rin na tumindig at hingin yung pagbabagong yan. At mangyayari yan kung tayo mismo ay mag-aalay ng ating karunungan at ating mga gawain para sa ating bayan. Sa misyong ito, ang lahat daw ay kailangan mag-ambag, lalo na ang may kaya at ang pamunuan. Kung aasa na lang tayo ulit kung anong ibibigay nila at hindi natin ibibigay kung anong pwede naman natin ibigay, pare-pareho tayong wala. Pare-parehong hindi uuso dyan. We should find the martyr in all of us. At dito mas mahalaga ang aral ng August 21, 1983. You remind people of the generosity of spirit of a man who dies for his country. If you have that spirit now prevailing among leaders, and the leaders can bring it to other people within the small institutions they're working in. And it does not have to be public institutions. It can be the smallest unit of a particular organization. If you have people like that, then maybe it is easier to connect it and then to move on. Maraming pagkakataon na parang gusto ko nang umayaw. May mga pagkakataon, minsan nagbibiroan nga kami ng mga kasama na nagbibiroan kami na, sige, migrate na rin tayo. Ganyan. O Canada na rin. Kaya lang din sa mga puntong yon, pumapasok yung pagtanong kung ano talaga ang mahalaga sa akin at ano ang kahulugan ng aking buhay. Anong sagot mo doon? Dito sa Pilipinas. Subukan pa rin natin hanggat kakayanin. To be truly worthy of being called Filipino, should think, ano kaya ang maiaalay ko sa aking bayan? Each of us have a duty to our country, and it is for us to find out what it is that we can best do to serve our country. It's not just Ninoy Aquino who can do it. Many others can do the same thing, or at least something that will uplift the lives of our people. And I do believe that all of us love our country in our own fashion, in our own way.